been go, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Napasigaw sa takot ang mga empleyado ng gadget store na ito sa Bogos City sa Cebu nang biglang lumindol kaninang hapon. Nagbagsakan ng ilang paninda sa lakas ng pagyanig. Ayon sa Fivox, naitala ang epicenter ng magnitude 5.1 na lindol sa Bogo 3:22 ng hapon kanina. Ramdam ang lakas ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Cebu at kalapit na probinsya. Ayon sa Kapitolyo, patuloy na inaalam kung may naging pinsala ang lindol. Inihahanda ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Kaugnayan sa mga manumalyang flood control project kung saan inaakusahan silang tumanggap ng kickback. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng maisampa ang kaso ngayong Abril o sa Mayo. Marami rin daw madamay sa asunto ang ilang taga-ehekutibo. At nakatutok si Rafi Tima. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahigit 8 buwan mula ng ilantad ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa mga manumalyang flood control project sa kanyang State of the Nation address. Inanunsyo ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinahanda na nilang kasuhan ang dating mga leader ng Kongreso, sina dating Senate President Cheese Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Cheese Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga manumalyo umunong flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang lampas 50 million pesos. Ito ay non-bailable at may parusang habang buhay na pagkakakulong. Sa pagtataya ni Remulla, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Bukod kina Romualdez at Escudero, marami pa raw madadamay kabilang na ang mga nasa ekotibo dahil ang inihahanda nilang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Romualdez at Escudero ukol dito. Pero nauna na nilang itinanggi ang mga alegasyon na nakinabang sila sa kickback sa flood control projects. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Ombudsman sa mga taong 2024 at 2025. Pero hindi raw malayong aabot ang kanilang investigasyon sa nakaraang administrasyon. It can go back to as far as the time of Speaker Velasco. Kaugnay ng kanilang isinasagawang paghahanda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakda raw isampina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista at mga opisyal ng Kamara. Sa kasalukuyan, sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico ang pinakamalaking pangalan na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Nawi sa malagim na disgrasya ang biyahe ng isang mag-anak sa Cotabato na papunta sa graduation celebration ng kanilang kaanak. 4 sa kanilang nasawi nang sumalpok ang sinasakyan nilang elf truck sa multicab. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa CCTV, makikitang bumabaybay ang elf truck na ito sa Barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato pasado alas 3 ng hapon nitong Sabado de Gloria. Nasa harapan niya ang isang motorsiklo. Nang maabutan ng elf truck ang nasabing motor, biglang kumabig pakaliwa ang truck. Dahilan para bumangga ito sa Center Island at rumampa papunta sa kabilang lane. Natumba ang truck at bumangga sa kasalubong na multicab. Ang mga pasahero ng truck tumilapon. Ang 29 na tao ang sakay ng truck nito na naiwang nakahandusay sa highway. Bukod pa yan sa 4 na sakay ng multicab, agad naman silang narespondihan ng rescue. Pero 4 sa mga sakay ng truck ang dead on arrival sa ospital dahil sa tindi ng sugat.
kabilang ang isang 3 taong gulang na batang lalaki. Patuloy pang pinapagamot ang iba pang mga sugatan. Ayon sa Cotabato Police, papunta dapat ang mga sakayan ng elf truck sa Cruciong Beach sa Maguindanao del Norte para ipagdiwang ang college graduation ng kaanak nang mangyari ang disgrasya. Kwento umano ng driver ng elf truck, iniwasan nito ang motorsiklo sa unahan para hindi mabangga pero nadisgrasya pa rin nang pumasok sa ibang lane. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kinukunan pa ng pahayag ang mga biktima kabilang na ang pamilya ng mga namatay na biktima, maging ng driver ng elf truck. Samantala, namahagi na ng financial assistance ang DSWD-12 sa mga biktima. Para sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Bahagyang nagkatensyon sa bilihan ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Quezon City. May mga maaga kasing pumila para makamura pero naghintay ng matagal dahil inuna ang mga naka-online appointment. May paalala po ang Agriculture Department sa pagtutok ni Ian Cruz. Anong oras na kami? Nauna lahat! Ayusin yung kabilaan! Tumaas ang emosyon sa pila ng mga mag-walk-in para sa benting bigas sa tapat ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture sa Quezon City kanina. Ang iba sa kanila, 1:00 o 2:00 pa ng madaling araw dumating sa lugar. Napuna nilang may mas mabilis na nakakapasok sa compound ng bai. Sila pala, yung mga may online appointment. Ayon sa isa sa mga marshal sa pila na taga Food Terminal Incorporated, hindi sila nagkulang sa pasabi sa publiko na mas mainam ang magpa-online appointment. Meron pong post po sa Kadiwa, sa Facebook page po ng Kadiwa. Mga last week pa po yun. Na kailangan mag-online na? Opo. Kailangan po magpa-online appointment na. Nakasaad sa post sa Kadiwa noong April 4 na simula April 6, ipatutupad na ang appointment system. Inihiling din nila na iwasan ang pagpila ng sobrang aga. Kanina, nasa 500 ang may online appointment. Kabilang ang senior citizen na si Nelia Galan. Naka-follow po kasi ako sa Kadiwa tapos inopen ko lang po yung link. Kaya ganun po. Malaking tulong. Kung hindi ito nakakatulong, hindi dagsa ang tao sa kamahalan ng bigas ngayon. Pero para mapagbigyan na rin ang ibang nasa pila, 500 tao ang pinayagan kahit walk-in. Isa sa kanila, ang 72 anyos sa si Mila Bailes na 1:00 ng madaling araw pumila. Wala naman po kaming magagawa dahil napakamahal ng bigas. Kaya nagtsatsaga na lang kami. Para sa amin may edad na, napakahirap talaga yon. Katulad ko, may mga sakit ako. Napipilitan ako dahil siyempre kailangan dahil napakamahal ng bigas. Bukod sa mga may online appointment at mga pinayagang mag-walk-in, may ilan pang hindi napagbilhan kanina pero inilista sila para payagang makabili bukas. Sabi ng Department of Agriculture, nasa 1,000 slot ang pwedeng makabili ng murang bigas sa bawat araw sa outlet ng benting bigas sa bai. Paglilinaw ng DA, may online appointment man o wala, basta kabilang sa mga benepisyaryo makakabili ng benting bigas. Pero mas mainam kung may appointment. Pwede parehas. Pwede silang pumila, pero wag na silang pumila nung gabi. Ma-accommodate naman sila doon sa umaga para hindi kailangan nila matulog doon. Basta nabigyan sila ng number, irerespeto naman yun doon sa ating pagbilihan. Ang benting bigas nakalaan sa mga benepisyaryo ng 4Ps, PWDs, senior citizens, solo parents, magsasaka, mangingisda at POV drivers. 10 kilos lang kada araw kada benepisyaryo at 30 kilos naman sa loob ng isang buwan. Ayon sa DA, nananatiling matatag ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ang regular milled rice nasa 35 to 45 pesos kada kilo. Ang well-milled rice umaabot sa 40 to 48 pesos per kilo. At ang premium rice nasa 50 to 60 pesos per kilo. Pero may inaasahan kayang taas presyo sa gitna ng panibagong mega oil price hike bukas? I cannot say that. Siguro kung magtaas, hindi na ganun kalaki dahil hindi naman, kumbaga yun lang naman yung dahilan ng cost. Yung ating nabibili ngayon. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinahaharap ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagdinig sa susunod na linggo para isumite ang certified true copies ng SAL-N ni Vice President Sara Duterte. Tutugon daw dyan si Remulla pero nagbanta rin sa Kamara kung hindi nito sasagutin ang ibinigay nilang sampina. Nakatutok si Darlene Kai.
Ipinatatawag ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sabina na pirmado ni House Speaker Bogie D, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at House Secretary General Cheloy Garafil, inatasan ng Kamara si Remulla na humarap sa pagdinig ng komite sa April 14 para ipasa ang Certified True Copies ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE mula noong pumasok siya sa serbisyo publiko. Bukod sa 2022 hanggang 2025 kung kailan naninilbihan na bilang Vice President si Duterte, saklaw din ng sabina ang 2007 hanggang 2010 noong Vice Mayor pa siya ng Davao City at 2010 hanggang 2013 pati 2016 hanggang 2022 noong Mayor pa siya ng Davao City. Base sa sabina, maaaring managot sa batas si Remulla kung hindi niya susundin ang nakasaad dito. Sa huling sali ni Vice President Duterte na nakuha ng GMA News Research sa Office of the Ombudsman, mahigit 88.5 million pesos ang net worth ni Duterte noong 2024. Natanggap na raw ng Ombudsman ang sabina ng House Justice Committee at nakahanda naman daw silang sundin ang sabina. Pero patutsada ni Remulla, dapat din daw tanggapin at tumugon ng Kamara sa ibinibigay nilang sabina tungkol sa sali ng isa nilang empleyado, si Deputy Secretary General Sofonias Gabonada. Isa sa mga House employees, ang rango niya yata ay Deputy Secretary General, at ito po tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Sabi ni Remulla, ayaw daw tanggapin ng Kamara ang sabina. Kaya banta niya, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging salian ngayong linggo, ay sususpindihin niya si Garafil sa pwesto. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Hihingin din daw ng Ombudsman ang salian ng lahat ng congressman hanggang sa Deputy Secretary Generals base sa kung gaano sila katagal sa Kongreso. Bukas daw ibibigay ng Office of the Ombudsman ang sabina sa Kamara. Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may sabina po, sumusunod po tayo. Huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Garafil at ni Gabonada. Darlene Cay, Nakatutok, 24 Oras. Maghihigpit ang Department of Interior and Local Government sa ilang patakaran para mas maging ligtas ang mga lansangan. Pakinggan ninyo ha, kabilang sa mga huhulihin, yung mga nag-iinuman sa kalye, yung mga nagvivideoke na lagpas ng alas 10 ng gabi, pati mga kabataang pagala-gala kahit gabi na. Nakatutok si June Veneracion. Dekada ng problema ang mga inuman sa kalye. Kahit may mga ordinansa para rito ang mga lokal na pamahalaan. Pero babala ni Interior Secretary John Vic Remulla, iba na ngayon. Dahil maghihigpit na raw sila lalo't ang mga ganyang tagpo, ang kadalasang mitya ng mga away at pambabasto sa kababaihan. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Bukod sa inuman, seryosong tututukan na rin daw ang mga kantahan sa videoke para masigurong walang lalampas ng alas 10 ng gabi. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin nyo mga kapitbahay nyo. Pati mga pakalat-kalat sa kalye na walang damit pang itaas at mga minor de edad na lalabag sa curfew, hindi pa lalampasin. Bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan. Babantayan din ng PNP ang mga gimikan para masigurong walang gulo. Wala nang lasing-lasing sa kalye at paghahanap ng away. Ang paghihigpit ay bahagi ng tinatawag na Safer Cities Initiative na unang ipatutupad ng PNP sa Metro Manila bago gawin sa iba pang urban areas ng bansa. Sa mga urban areas daw kasi nangyayari ang karamihan ng krimen. Ayon sa PNP, bagamat bumababa ang crime rate sa mga kalipas na taon, kailangan daw maramdaman ng publiko na ligtas sila sa mga kalsada. Wala naman daw nakikitang problema ang PNP sa pagpapatupad ng naturang paghihigpit.
Dahil saklaw naman ito ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region. It is not enough that the police are there. They are seen. Dapat nararamdaman sila. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ng Commission on Human Rights ukol dito. Pero ang mga nakausap namin kanina, hati ang komento. Tama din naman, sir. Kasi pagka lagi nagiinuman sa kalsada, delikado rin eh. Marami pang iba na pagtuunan ng pansin. Ang paghihirap ng mga tao. Ako si June Veneracion, nakatutok, 24 oras. May binuksan ng community pantry para sa mga jeepney driver sa Iloilo, habang inarkila naman ang mga jeepney sa Maynila para magbigay ng libreng sakay. Pero sa kabila ng mga tulong, hindi pa rin daw maiwasang mangamba ng ilang tsuper sa kanilang kita dahil wala pa ring preno ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa panulukan ng Pedro Hill at Agoncillo Street sa Maynila, may mahabang pila ng mga jeep na nagbibigay ng libreng sakay. Inarkelahan ang mga ito ng Manila Local Government. Masaya siyempre ang mga pasahero at mga jeepney driver. Para sa tsuper kasi gaya ni John Mark, halos sigurado na raw nakikita sila ng 1,000 ngayong araw. Kung papasada lang kasi siya, sobrang liit daw ng kita. Halimbawa, ikot kami ng isang ikot po. Magkakaroon kami ng pera na 700. Tapos magdi-diesel po kami ng 500. 200 na lang po yung tira. Ganado ang mga tsuper lalo't meron ding libreng chicken adobo with rice na pananghalian mula sa community kitchen ng grupong Para Commuters Network. Ginagawa namin yung abot ng makakaya namin, kaming mga commuter, para makatulong sa ating mga tsuper. Kahit man lang isang meal kada araw. Sana po dumami po yung pagtulong sa mga jeepney driver. Dahil po sa pagtaas ng krudo at malaking tulong na rin po ito sa amin. Maraming salamat po. Sa Haro, Iloilo, isang community pantry ang nagbukas para sa jeepney drivers. Sa ngayon, umaabot na raw sa 379 na drivers sa Iloilo City ang nakabenepisyo sa programa. Libreng isda, gulay at delata ang natanggap ng mga tsuper sa tinawag na Bayanihan Alay sa Kapwa ng Haro Archdiocesan Social Action Center o JASAC. Balak rin ng JASAC na bigyan ng tulong ang mga mangingisda at nakatatanda. The problem is so great nga the little that we can do. So we appeal also to your viewers and your own. Reach out to our brothers and sisters who are most affected sa sining krisis. Kaya kung madamo kita nga nag-reach out, mas mahagan-hagan, mas mapahagan-hagan, kag mas mabuhin-buhin na naton sing madali ang ila nga mga pag-antos. Sa kabila ng mga tulong, kinakabahan pa rin ang mga tsuper sa inaasang malaking pagtaas ng presyo ng diesel bukas. Lalo raw kasing mababawasan ang kanilang kita. Kaya ang isang samahan ng mga tsuper sa Maynila, nagbabalang lalong dadami ang hihinto sa pamamasada. Sa aming samahan, kalahati na po ang hindi na bumibiyahe. Dahil hindi na po talaga kinaya, sinauli na yung mga driver, sinauli na po nila yung kanilang mga jeep. Ang namamasada na lang po dito sa aming Juda, sa aming samahan, ay yung driver na operator pa. Kung tataas pa, mauwi talaga sa mamahinga muna kami. Kaya naman si Nancy Fernandez, asawa ng isang jeepney driver, dumiskarte na rin para makatulong sa kanyang mister. Nagtitinda siya ng candy at sigarilyo sa pila ng jeep. Gaano kahirap ang buhay ngayon? Sobra. Kasi sa gasolina lang, diyan kami na anuhan eh. Kasi yung sinusobra niya minsan, 40 pesos na lang, minsan 100. Ang inuuwi niya? Oo. Oo. Kasi wala, sa gasolina lang napupunta eh. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Narito ng pambungad na chikahan para updated tayo sa Showbiz Happening. The Jusa is here! Dala-dala ni Miss Earth Philippines at 2025, Joy Barcoma, ang kanyang wit and banter bilang bagong hostmate ng unang hirit. Sa kanyang first day, nag-flex si Joy ng kanyang cooking skills sa pagluluto ng pinakbet. The Fighting Prince of Taguig is coming! Mamayang gabi na mapapanood ang guesting ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso second big placer Heath Hornales
sa Never Say Die. Kaya abangan ang kanyang papel sa serye. Bistado matapos maharang sa checkpoint sa Misamis Oriental ang truck na may kargang 3 milyong pisong halaga ng mineral ore na ibiniyahe umano ng walang kaukulang papeles. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Sako-sakong kargamento ang lula ng truck na ito nang maharang sa checkpoint sa Lugait, Misamis Oriental kanina. Nang inspeksyonin, tumambad ang mahigit 3 milyong halaga ng mineral ore. Ayon sa Police Regional Office 10, galing sabay ng OPOL ang mga mineral ore at ibabiyahe papuntang Iligan City. Hindi po siya nakapagpakita ng mga kaukulang papeles o permit para sa transportasyon ng nasabing mineral ores, kaya agad itong inspeksyon at kinumpiska po ng ating kapulisan, of course in coordination po ng ating Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Arestado ang driver ng truck na wala pang pahayag sa ngayon. Lalo raw pinaigti ng Pro-10 ang kanilang operasyon laban sa nasabing iligal na gawain na talamak daw sa Northern Mindanao. Sa katunayan, mula Enero ngayong taon, umabot na raw sa 158 ang kanilang operasyon laban dito. 76 na ang naaaresto at umabot na sa 61 bilyon ang halaga ng mineral na kanilang nakumpiska. Malaki po yung black market po nito. Aminadong Pro-10 na malaking hamon ito sa kanila, lalo't posible raw na may mga local government official at kanila mismong mga kabaro ang sangkot dito. We will not discount any possibilities. Are they from the security forces, police, sundalo? So meron kayong information na ma'am? Yes, actually meron po tayong iniimbestigahan sa ngayon. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Nilinaw ng palasyo na nasa mabuting lagay ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga social media posts po raising questions about the President's health. Huwag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Ano po yung state of health ng Pangulo? Maayos po siya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala umunong basehan ang mga alingas-ngas sa social media kaugnay sa kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho at dadaluhan ang mga nakalatag na event. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Mga kapuso, uso na naman ang mga inflatable pool na pampapresko ngayong tag-init. Pero may paalala ang mga eksperto para tiyaking malinis at ligtas itong pagliguan. Alamin ang mga dapat gawin para iwas sakit at kawahan sa pagtutok ni Mark Salazar. Ang refreshing manood ng mga batang gumagawa ng core memory tuwing summer. Biruin mo maliit na inflatable pool lang sa bangketa, talo-talo na. Pinakamabilis at madaling paraan kasi para magpapresko. Lalo ngayong pumapalo sa 42 to 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar. Sa Fajardo Street sa Tondo, Maynila, ang fun way to beat the summer heat nagsisimula tuwing Pasko ng pagkabuhay. Ito yung nagiging kagawian nila na mag-swimming kasi sa sobrang init na rin. Kaya tuwing Eastern Sunday, merong Fajardo Resort dito sa lugar namin. Sa panahon ngayon kasi marami tayong nakahirapan na nangyari. Ito lang ang kasiyahan namin nagaganap ngayon to. Pasko ng pagkabuhay. Pang all ages ang inflatable pool dito dahil may adults na bantay sa masyado pang bata sa pool at kapag nagutom, may mga toka rin sa pag-iihaw ng pagkain. Ang lumalabas niyan kapag Eastern Sunday, nagiging mukhang piyesta yung yung lugar namin. Nagkakaisa kaming lahat dito, kanya-kanyang labas ng swimming pool. Year 2010, nag-start yun. Tapos every year nakagawian na namin gawin to. Pero may paalala ang mga eksperto na hindi dapat kaligtaan. Siguraduhin natin na yung mga naliligo dyan, walang mga skin infections, no? Na pwede nating maisawsaw doon sa tubig at can also be cause of contamination. May mga fungal at bacterial infection na pwedeng maipasa sa contaminated pool gaya ng athlete's foot, ringworm at kulugo. Ang galis at sore eyes mas naipapasa naman through direct contact. Mas mahalagang siguruhin na hindi rin maiinom ng mga bata ang tubig sa inflatable pool. Pwedeng magiging source ng infection yan. Halimbawa, may mainom sila na which is a pathogen, no? Infection or mikrobyo.
pwedeng mag-cause ng gastrointestinal infection yan. Pwedeng magtatae, pwedeng magsusuka. Ideally, isang gamit lang, palitan na ang tubig ng pool. Pero aksayado naman. Kaya pwedeng gumamit ng chlorine para mag-disinfect. Pero dapat marunong ka ha. May mga chlorine na over-concentrated, it can also cause irritation. Kaya siguro they need to get the advice doon sa mga nagtitinda, ano yung proportion ng gallons of water and then the amount of the chlorine na ihahalo nila doon sa inflatable pool. Huwag din kakalimutan mag-hydrate ng katawan dahil yan ang palaging nakakalimutan pag nasa tubig na. Napaka-excited sila, talon ng talon, takbo lang ng takbo. But the fact there na na-expose nila sa init, akala nila basa yung katawan nila, hindi sila dehydrated. But that's why mother should always see to it that at least every hour, no, na expose ka sa init, makainom ka lang ng half glass or 1 glass of water para hindi sila ma-dehydrate. At mag-sunscreen dahil ang sunog ng araw ay pwedeng umabot sa first degree burn. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Kaugnay sa ulat na paghahanda ng Ombudsman na kasuhan ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa maanumalyang flood control projects, sinabi ng kanyang kampo na handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanya mismong nilagdaan na itutuloy lamang nila ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang ngayon walang ebidensya na mag-uugnay kay Romualdez sa mga ghost at substandard the flood control project. Tiwala raw silang mareresolve ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Abril na naman, palapit na naman ang deadline para sa filing ng Income Tax Return o ITR sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero sa totoo lang, all year round po ang mga transaksyon doon na madalas matagal at kung minsan pabalik-balik pa. Sinilip natin yan sa pagpapatuloy ng ating special report kontra red tape. Dahil kung taga-BIR ka, dapat nagsisilbi ka. Bawal ang red tape. Nakatutok si Darlene Kai. Ang sabi nga, bukod sa kamatayan, may isa pang bagay na tiyak daw sa mundo. Yan ay ang pagbabayad ng buwis. Kapag namili ka, tuwing sweldo, nagnenegosyo, nagbenta ng ari-arian, kahit mga ari-ari ang ipapamana sa iyong mga kaanak oras na ikaw ay mamatay, may babayarang tax. Pagdating sa usaping tax o buwis, ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ang ahensyang namamahala rito. Noong 2025, mahigit 3 trilyong piso ang nakolektang buwis ng BIR. Ang buwis na yan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng mga serbisyong pampubliko mula sa edukasyon, mga ospital, infrastruktura, flood control, pati sahod ng mga namamahala at nagtatrabaho sa gobyerno. Sa mga RDO o Revenue District Office, nagsisimula yung proseso sa pagkuha ng number dito. Dito pa lang ay ide-determine o malalaman na nila kung tama at kumpleto yung mga requirements at dokumentong hawak mo. Kapag may mali o kailangang i-correct o may kulang, kailangang bumalik ng taxpayer hanggang sa makumpleto nila ito. Sa ilang transaksyon katulad ng transfer of business, kailangan mo nang dumaan sa iba't ibang counter para doon sa prosesong tinatawag na routing o verification of records. Dito, dapat ilang oras lang tapos na ang iyong transaksyon. Pero iba yan sa naranasan ni Angelita sa isang RDO dito sa Cavite. Sa pagkuha ng tax identification number o TIN ID para makapagsimula sa trabaho, inabot siya ng 4 na araw sa pagkumpleto ng requirements. Yan daw ay kahit nagpasa na siya ng requirements online. Pang-4 na po ako balik-balik dito po. Apat na? Bakit? Kasi po ma'am, mahirapan. Minsan nakakahabol ka, minsan hindi po. So, anong oras ka dumating dito? 8 po. Hindi natapos ako, I think, mga 2 na.
Opo, So, 6 hours? Yes. 6 hours ka po nakaupo dyan. Kailangan talaga pasipagan po ang pila. Nakuha ko po yung PIN number but online na naman ulit po para sa ID. Si Grace, pangalawang araw naman ang dumarayo para maayos ang verification at update ng TIN ng kanilang negosyo. Kasi nung una bumalik ka, kailangan mo pang i-comply yung ganito. Kailangan, hindi na lang yung isahan na kung anong requirements na needed mo bago ka bumalik para dire-diretso sana. Sa isang RDO naman sa Batangas, nakilala namin si Nika, hindi niya tunay na pangalan. Pang-apat na araw na niyang tinatrabaho ang business registration ng kanilang sari-sari store. Sinubukan daw niya ito gawin online pero hindi niya ma-access ang portal nang hindi updated ang kanyang mga detalye. Kaya personal pa rin siyang nagpunta. The first time I came to BIR, I came in late. So nakapasok naman ako kaya lang nagkaka-off na. So I was told to come back. So then the next time that I came back, so medyo maaga na ako. And then kaso naman, after 30 minutes, nag-offline yung system. So we were told to walang kasiguruhan how long it would take. So I decided to leave. Pagbalik kinabukasan, sinabihan siyang kulang ang dala niyang requirements. Sa pang-apat na araw, nakuha na niya ang business registration. Yun nga lang, sa pabalik-balik ko, it could have been done in a day. Kaso ilang beses akong pauli-uli just to get it. Sa inilabas na listahan ng Anti-Red Tape Authority, lumalabas na pangatlo ang Bureau of Internal Revenue sa top 10 most complained government agencies sa bansa. Sa 336 na complaints na natanggap ng BIR, 59 dito ang nasa jurisdiction ng ARTA o ARTA-related, kung saan top violations ang hindi pagproseso sa tamang oras, mga kasong kailangang sumailalim sa policy or regulatory review, at ang hindi pag-asikaso sa mga aplikante sa loob ng oras ng trabaho. Sa pananaw ni Raymond Aguilar, chairman ng PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry, may lugar pa para mapasimple ang mga proseso ng BIR. Sometimes you have to go through so many channels. Trying to solve what issues they have is very complex. The requirements for all the documents is not easy, and it disrupts your day-to-day operations. One of the issues with BIR is the redundant requirement of documents after documents. Whenever there is red tape, whenever there are delays, there is room for corruption. Diba? Pabilisin natin to. Ayon sa BIR, bilang nagseserbisyo sa milyon-milyong taxpayer sa bansa, kinikilala nila na may mga pagkakataong hindi naaabot ang inaasahang antas ng serbisyo. Nakikita raw ang feedback mula sa ARTA para matukoy ang kakulangan at mapahusay ang karanasan ng mga taxpayer. Sabi nila, sa 336 na reklamo laban sa BIR, 330 dito ang naresolba. Patunay ng pagsisikap ng ahensya na agarang matugunan ang mga problema. Sa mga pangunahing concerns na lumabas sa ARTA report, ito raw ang mga bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin sa paglunsad ng BIR DARES Reform Agenda noong January 2026. Kabilang ang 27 ongoing digitization initiatives ng ahensya. Hindi naman namin tinatanggi na talagang may mga pagkakataon na down yung ORUS o yung online registration and update system. And priority ho natin yan, ini-enhance ho natin yan para maiwasan nga yung mga times na down siya sa system. So yun naman ho talaga ang ultimate goal na as much as possible, kung maaari 100% na ng BIR processes ay digital na, hindi wala ng face-to-face interactions para maiwasan nga yung corruption. Patuloy din nilang tinitignan kung paano pa mapapagaan at mapapasimple ang sistema, tulad ng pagbabawas ng mga dokumento, paglilimita sa isang letter of authority lang ang posibleng matanggap kada taxable year, at ang pagpapalaganap pa ng taxpayer education. Dagdag pa ng BIR, handa rin silang tumulong sa 3 taxpayer na nabanggit sa ulat na ito upang ma-review ang kanilang mga kaso at matugunan ang kanilang mga hinaing. Hopefully with the reforms that we are doing, may pauunawa namin sa mga taxpayers na sana mabago ang kanilang perception. Una, makita nila ang BIR na katuwang nila sa pagpapaunlad ng ating bayan at maunawaan nila ang pagbabayad ng buwis ay hindi dapat i-consider na burden, kundi isang source of pride, isang kontribusyon na maipagmamalaki nila sa nation building. Ang buwis ay mula sa dugo't pawis ng bawat Pilipino. Kaya responsibilidad ng gobyernong iparamdam sa atin ang saysay at halaga ng pinaghirapan natin, mula sa pagkolekta hanggang sa paggamit ng bawat piso. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.
Nangako ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga naiipit na OFW na hindi makabalik sa kanilang trabaho sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na giyera roon. Nakatutok si Chino Gaston. Makalipas ang 5 linggo, wala pang palatandaan na humuhupa na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Israel sa Iran. Kaya maraming overseas Filipino workers o OFWs na dating may trabaho sa gitnang silangan, nagkakaproblema raw sa pagbabalik doon. Hindi pa masabi ng Department of Migrant Workers o DMW kung ilan ang eksaktong bilang ng mga apektado. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Ginagawa na raw ang lahat ng gobyerno para matulungan ang mga OFW na hindi makabalik ng trabaho. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Sinabi naman natin na since day one, tinutulungan natin yung mga hindi makaalis for one reason or another. Kaya tayo ay nagbibigay ng tulong para sa mga OFWs na ito, yung ating pondong pinansyal, tutulungan natin sila kung di sila muna makaalis. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang malinsangang panahon sa halos buong bansa bukas. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay halos walang kaulapang naobserbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dahil yan sa umiiral na ridge of high pressure area na pumipigil para makaakyat ang hangin na nabubuong kaulapan at nagdudulot ng mga pag-ulan. Kanina, naitala ang pinakamataas na heat index sa Alabat, Quezon na pumalo po sa 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naitala sa San Jose, Occidental Mindoro at Dumangas, Iloilo. Bukas, posibleng muling pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga nasabing lugar. Matindi rin ang damang init na inaasakan sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Pero sa kabila ng alisangan, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, posible na rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Cordillera, Catanduanes, Eastern at Western Visayas kasama ang Negros Island. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Aabot na sa mahigit 170 pesos kada litro ng diesel simula bukas. Kaya naman patuloy na inaantabayanan ng marami kung kailan mararamdaman ang pagtanggal o pagbawas sa excise tax sa langis. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, posibleng sa Hunyo pa yan mararamdaman. Nakatutok si Salima Refran. Sa ikalimang sunod na linggo, big-time oil price hike na naman ang sasalubong bukas sa mga Pilipino. Bunsod pa rin ang giyera ng US at Israel laban sa Iran. Ang presyo ng diesel tataas na hanggang 19 pesos and 80 centavos kada litro, habang ang gasolina hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litrong itataas. Hanggang mahigit 9 pesos kada litro naman ang taas presyo ng kerosene. Oras na maipatupad yan ang presyo ng pinakamahal na diesel sa NCR, papalo na sa mahigit 170 pesos per liter. Ang pinakamahal na gasolina sa NCR, aabot na sa halos 120 pesos kada litro. Ang pinakamahal na kerosene, aabot na sa 178 pesos per liter. Yan na ang mahirap eh. Ano na yung hanap buhay namin, di na kami makapag-boundary rin yan. Ito, pang diesel lang to talaga isang ikot. So ang mangyayari sa amin bilang isang jeepney driver, kung babiyahe kami or hindi, ganun na lang ang mangyayari. Sa gitna ng patuloy na taas presyo, ang RA 12316 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o tanggalin pansamantala ang excise tax, hindi pa agad epektibo. 15 araw kasi ang kailangan lumipas bago ito maging ganap na batas. Kaya posibleng sa susunod na linggo pa ito may papatupad. Ano pa bang hinihintay ng Malacanang? Ang hinihintay lang naman natin is a temporary relief. Ang nais lang ng taong bayan, simple. Nagmamahal ang kabuhayan namin dahil sa petroleum produkto. Babain nyo naman. At pababain nyo yan. And the best step is
tanggalin muna, temporarily, yung buwis. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, matagal pa bago maramdaman yan ng mamamayang Pilipino. April 12 magiging effective yung batas. So starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Kaya sabi ko, pinaka maaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang ang baba. Pero wag nating matahin yun kasi malaking bagay yun. Opo. So, baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Ngayong araw, pinatupad naman ang huling installment ng 16 pesos na taas presyo sa kada kilo ng LPG. Kaya ang isang 11 kilo na tangke ng LPG aabot na sa 1,600 pesos. Sa Lima Refra, nakatutok 24 oras. Pumayag na po ang Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessel, pati mga barkong may dalang krudo para sa Pilipinas o may lulang Pinoy crew. Pero hindi raw agad mararamdaman ang epekto niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos makiusap ng Pilipinas, nagsabi ng Iran na papayagan itong dumaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels, yung mga barko na nakarehistro sa Pilipinas o kinontrata ng mga Pilipino o kumpanya sa Pilipinas. Pararaanin na rin ng Iran ang mga barkong may dalang krudo para sa bansa o may lulang mga Pilipinong tripulante. Sabi ng Malacanang, hindi naman daw nila nakikitang ang pakikipag-usap na ito ng Pilipinas sa Iran ay makakaapekto sa relasyon ng bansa sa Amerika bilang isang kaalyado at treaty partner. Wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Pero kahit binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz sa Pilipinas, paglilinaw ng palasyo, hindi agad ito mararamdaman sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Nasabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods, and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Inaasahan makakadulot ng konting ginhawa ang hinihintay na pagtatanggal o suspension ng excise tax. 6 na piso ang maaaring mawala sa diesel at 10 piso naman sa gasolina. Inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. Tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So dapat natin balansihin po lahat. Sa isang pulong bukas, ilalatag ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang kanilang mga rekomendasyon sa Pangulo kaugnay ng pagbaba o pagsuspindi ng excise tax sa langis. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pansamantalang ipinagbawal ang paliligo sa Tondaligan Beach sa Dagupan City nitong mga nakaraang araw dahil sa dami po ng dikya. Simula Miyerkules Santo hanggang kahapon ng Easter Sunday, umabot po sa 80 individual ang nakaranas ng jellyfish sting. May mga nakaranas ng pagsusuka, pangangati at hirap sa paghinga. May mga dinala sa ospital pero nakalabas rin matapos mabigyan ng lunas. Ngayong araw, pinayagan na muli ang pagtatampisaw sa beach. Abiso ng mga otoridad, mag-ingat pa rin sa dagat lalo na ngayong mainit ang panahon. Tumestigo kanina sa Sandigan Bayan ang isang taga-NBI sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ayon sa kanya, idineklarang halos kompleto na ang flood control project kahit na iilang steel bar lamang ang inabutan niya sa lokasyon. Nakatutok si Maki Pulido. Sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusadong nahaharap sa kasong malversation, ipinakita ang video ng maputik na gilid ng ilog kung saan dapat nakatayo ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kuha ito noong September 2025 ng testigong si Attorney Ivan Samson ng NBI Bulacan District Office na nag-imbestiga sa di umano'y 92 million peso ghost flood control project. Sabi ni Samson, 3 hanggang 4 na steel bar lang ang kanilang naabutan
noon. Pero bago pa raw niya ito bisitahin, idineklara na ang proyekto na 95.17% completed noong April 29, 2025. 3 linggo lamang matapos mabigyan ng notice to proceed ang proyekto. Ang sabi ni Attorney Samson, natuntun niya ang proyekto gamit ang geographic coordinates sa record ng Department of Public Works and Highways. Pero nilinaw rin ni Associate Justice Carl Miranda ang geographic coordinates dahil nang silipin daw ng korte ang coordinates gamit ang DPWH Transparency Portal. Nasa ibang lokasyon ito pero malapit lang sa ininspeksyong lugar ng NBI. Tanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno, magiging bahagi daw ba ng depensa ng mga akusado na ang kinunang proyekto hindi ang proyektong pinag-uusapan sa kaso? Ayon sa mga abogado ng depensa, hindi sila makasagot dahil magkaiba ang geographic coordinates ng video sa coordinates ng DPWH. Habang dinidinig ang kaso laban kay Revilla sa 3rd Division, nasa 5th Division naman si Senator Jinggoy Estrada. Iprinisinta niya ang sarili sa korte matapos makabalik mula Hong Kong, Japan at Macau nitong nakaraang linggo, biyaheng pinayagan ng korte. Naharap si Estrada sa 11 counts of graft kaugnay ng di umano'y maanumalyang paggamit ng kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund nung termino niya noong 2004 hanggang 2010. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Natapos na ang pagkukumpuni sa EDSA Magallanes Flyover sa Makati at halos patapos na rin ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA, ayon po yan sa Department of Public Works and Highways. At nakatutok si EJ Gomez. Nadaanan na muli ang southbound lane ng Magallanes Flyover sa Makati City. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Magallanes Flyover bilang bahagi ng malawakang rehabilitasyon ng EDSA. Nagsimula ang repair works noong April 1 hanggang kahapon April 5. Inayos ang aspalto, expansion joints at retrofitting ng flyover. Nagdulot din ng mabigat na daloy ng trapiko ang pansamantalang pagsasara ng naturang flyover na sinabayan pa ng pagtigil ng operasyon ng MRT nitong Holy Week. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, aabot sa 180 million pesos ang pondong ginamit ng gobyerno sa repair works dito. Sinara namin muna tong EDSA Magallanes kasi medyo safety issue to no? So inayos lang natin yung mga joints nung flyover para masigurado na walang aberya. So minadagi natin. Tapos yung mga konting mga ayusin na lang during the week. Pero hindi na to isasara. Magtatrabaho na lang dito yung usual work time natin ng 10 p.m. to 4 a.m. Kasabay ng Magallanes Flyover Repair Works ang 24/7 na pagkumpuni ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula sa EDSA Taft hanggang Orense sa Makati. Inayos ang ilang bahagi ng kalsada na may baku-bako o nasirang aspalto sa Taft at Rojas Boulevard sa Pasay City. Ayon kay Dizon, halos 2 months ahead of schedule ang natapos na Phase 1 EDSA Rehabilitation. Mararamdaman ng mga kababayan natin yung talagang kaibahan ng pagbabiyahe sa EDSA. Kumpara sa pagbabiyahe dati na talagang medyo napakasama talaga. No? Sira-sira, baku-bako. No? So ngayon talagang smooth na. So ang challenge ngayon, Phase 2. Ayon sa DPWH, magsisimula ang bidding ng Phase 2 EDSA Rehabilitation mula Orense hanggang Monumento ngayong buwan at ang aktual na operasyon ay sisimulan sa Mayo. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nagpetisyon na ang ilang residente ng Barangay Sacred Heart sa Quezon City para mapatanggal ang nadiskubring fuel tank sa bakuran ng isang compound na nabistong nag-iimbak ng langis nang wala umunong permit. Inimpound na rin ng pulisya ang oil tanker truck na nahuling nagsasalin ng langis. Nakatutok si Oscar Oida. Sa video na ito, nakuha nitong Sabado ng gabi, makikita ang isang oil tanker truck na nakaparada sa harap ng isang bahay sa Scout Castor sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Ayon sa mga residente, nagsasalin ito ng langis na inilalagay nila sa isang tangking nasa loob ng compound. Nahinto ang pagsasalin nang dumating ang tauhan ng barangay at mga bumbero. Pangamba ng mga residente, posible itong pagsimulan ng sunog.
Kaya kanina, nagsadya sa Quezon City Hall ang mga residente ng naturang kalsada upang ipetisyong mapatanggal ang nadiskubring tangke sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Sinusubukan namin kunan ng paayag ang Quezon City LGU kaugnay nito. Ayon sa mga residente, bago ang may-ari ng nasabing property na hindi pa raw nila nakikilala ni minsan. Nang may tangke doon na kami na-alarma kasi we never complain kung gaano sila kaingay kung may ginagawa, nag-welding kahit gabi, nagpupukpok, may mga varnish kaming naaamoy. Paano na ngayon? Meron ng tangke, may mga magwe-welding, may mga naninigarilyo, may varnish, may painting, may mga pintura. Di ba puro yun hazardous? For hazard lahat yun. Kahapon, nakasama ang GMA News ng sadyain ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang naturang property. Walang tao. Pero walang humarap sa kanila. Dapat pumupunta yung petroleum product sa dapat puntahan. Hindi sa kabahayan na may malaking storage na nagkakaroon tayo ng tinatawag na temporary shortage dahil merong mga nag-hoarding. Ang paglalagay po ng napakaraming litro ng diesel o petroleum product sa isang residential area ay hindi po safe. Wala po siyang permit. Sabi ni Fuentebella, may tuturing itong hoarding at posibleng masampahan ng kriminal na reklamo ang may-ari ng compound. Muli namin binalikan ang bahay ngayong araw, ngunit walang humarap sa amin. Sabi ng Quezon City Police District, inamin sa kanila ng nagpakilalang kinatawan ng kumpanya na may-ari ng imbakan ng langis na wala silang permit para sa imbakan ng langis. Ang nabanggit naman ng representative, kapag hindi po sila nakapag-produce ng certificate o requirements o permit, sila mismo magkukusang hindi na itutuloy at ipupull out nila yung diesel at saka yung tanker sa loob ng residential na yun. Ini-impound at nasa kustodiya ng QCPD ang tanker truck. Ang tanong, para saan ba ang mga iniimbak na umano'y libu-libong litro ng diesel? Paliwanag nila, personal consumption. Nagpapabricate sila ng may mga metalworks. May nabanggit din na gagamitin na sa generator. Ayon sa Bureau of Fire Protection, napakadelikado ang ginawang pag-imbak ng produktong petrolyo sa isang residential area. It's really very hazardous because there's a possibility that it will start or ignite and it will be a big fire. And second, it is a possible of explosion kasi wala ka siyang mga necessary fire safety requirements. Ayon sa QCPD, maya't maya nagpapatrolya ang mga pulis at barangay sa lugar. Nakakordon na rin nila ang bahay. Ngayon po, ang sitwasyon, pinababantayan po natin yung residential area na yon para po wag galawin yung kung ilang litro ang nalagay po doon. Kasi base po doon sa nagbabantay, ang isang reason nila ay for consumption ng company. Nauna na nagpaalala ang DOE na hanggat maaari, bumili ng naaayon sa kailangan. Hindi nila kailangan mag-imbak o mag-stockpile ng langis. Pinapayagan ng DOE ang pagbili ng langis gamit ang mga drum o container para sa mga lehitimong operasyon, gaya ng fishing vessels, generator sets at makinaryang pang-agrikultura. Basta't tugma sa tunay na pangangailangan ng operasyon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan na ng Quezon City LGU ang naiulat na pag-deliver at pag-iimbak ng litro-litrong diesel fuel sa isang bahay sa Barangay Sacred Heart. Nakikipag-ugnayan daw sila sa iba't ibang departamento ng LGU at mga ahensya ng gobyerno para matukoy kung may nalabag kaugnay ng insidente. Sabi pa ng LGU, iniutos na ng Bureau of Fire Protection ang agarang pag-alis ng imbak na diesel fuel para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Hinihikayat din nila na iulat ang anumang kahinahinala o iligal na gawain na maaring makaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga residente. Nagpaplano ng transport holiday ang samahan ng mga tsuper at operators sa bansa. Ang sabi ng grupo, hirap na daw sila sa taas ng presyo ng langis. Kaya titigil muna sila sa pamamasada at maghahanap ng ibang mapagkakakitaan. Nakatutok si Mariz Umali.
Unang Lunes pagkatapos ng Holy Week long holiday, pahirap ang paghahanap ng masasakyan ang sumalubong kanina sa mga commuter na ito na inabutan ng GMA News. May mga mas pinipiling mag-commute ngayong wala pa ring preno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung pahirapan na ngayon pa lang, paano pa kung tumigil na rin muna sa pamamasada ang mga pampublikong transportasyon sa malaking bahagi ng bansa? Nagbabalak kasi ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Foundation Incorporated, isang samahan ng mga transport drivers at operators sa buong bansa na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw itong umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa, kabilang ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Ayaw namin, Ma'am Maris, na malagutan ng hininga ng pamilya namin. Kaya kami ngayon maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Kabilang daw sa makikiisa ang tsuper na si Ricky. Dati dinidiesel namin, ma'am, na 1.5, ngayon nadadagdagan, minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin, ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kasi magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Kwento ng operator ng modern jeep na si Leonardo, lubha na raw apektado ang kanilang kabuhayan. Pag umabot po ng 7,500, hindi namin alam kung paano namin bubunuin yung 5,000 na lugi namin araw-araw na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Kaya nga raw ang driver-operator na si Artemio, ngayon pa lang ay di na bumiyahe. Sana tataas po ang pamasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Ang mga nakausap naming commuter nangangamba kung matuloy ang transport holiday. Handa rin naman daw silang magdagdag ng pamasahe pero wag daw sanang masyadong magtaas. Mahirap sa amin yun kasi syempre pang araw-araw naming pagbibiyahe sa pagpunta sa trabaho o kaya sa pamamalengke o sa kahit araw-araw man. Syempre kailangan namin yung transportasyon. Kaya nga po pag sasakay ako ng jeep, tinataasan ko yung binabayad. Naaawa po kasi. Magkakaroon ng pagpupulong ang mga national leaders ng public transport sa darating na Miyerkules para pag-usapan ang lumalalang krisis sa langis at ang planong transport holiday. Hiling nila sa pamahalaan, dagdag pamasahe, mas malaking subsidiya at dagdag pondo sa service contracting. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mas pinalakas ang mga sangre dahil hindi lang ang mga kambaldiwa at si Batalumang Cassiopeia ang sasaklolo para talunin ang nagsanib puwersang Sinimetena at Gargan sa Encantade Chronicle Sangre. Tutulong na rin kasi ang mga sinaunang pasneo o spirit animals na mga brilyante na makikilala na ng mga Encantadics. Makichika kay Aubrey Carampel. Sunod-sunod na namang kamalasan ang hinaharap ng mga sangre. Nagluluksa pa sila sa pagpanaw ni Enuo, ang ama ni na Sangre Danaya at Sangre Alena. Si Adamus naman ang kinalaban ni Zaur. Pulte, aking brilyante. Pulte na Encantadia. Brilyante ko, inuutusan kita na magpasakop kay Zaur sa oras na bitawan niya si Nunong Imaw. Sa tulong ni Kami, nakuha ni Zaur ang brilyante ng tubig mula kay Adamus, kapalit ng kaligtasan ni Nunong Imaw. Pero sa kabila ng pagsuko ni Adamus sa brilyante, ay pinaslang pa rin siya. Pinilit ni Sangre Dea na iligtas si Adamus, na sinamo ang kapangyarihan ng brilyante ng hangin para ibalik ang buhay ni Adamus. Brilyante ng hangin. Isamo mo ang hangin magbabalik ng hininga ni Adamus. Samantala, sumanib na rin sa puwersa ni Gargan si Metena. Mga hangal, hindi ako nagbalik dito bilang isang taksil. At lalong hindi na ako yung Metena na kaya nyo pang hamakin. Si Metena ay parte na ng aking lakas at layunin.
Kaya't kung sino man sa inyo ang humamak sa kanya, yung mahamon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking bagong brilyante. Sa episode mamaya, ang bathalumang si Cassiopeia tutulong laban sa kasamaan ni Gargan. Gargan, hindi na maaring hayaan kita sa iyong masamang tangka. Kaya humanda ka. At may mga paparating na tutulong sa mga bagong tagapangalaga ng brilyante. Sila ang mga sinaunang pasneya o ang mga spirit animal ng brilyante ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Kasama ang mga kambaldiwa, sila ang magiging katuwang ng mga sangre laban sa lumalaking puwersa ni Gargan at sa napipintong malaking digmaan sa Encantadia. Mayroon ding magbabalik na bathaluman. Kung sino siya, abangan sa Encantadia Chronicles Sangre na napapanood Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Samantala, itinutulak ng mga mediator ng Iran at Amerika ang posibleng 45 araw na ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Layo nito na magkaroon ng tsansang matuldukan na ang gera sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, may two-phase deal na tinatalakay. Una riyan ang 45-day ceasefire o yung pansamantalang tigil putukan. Ikalawa naman ang kasunduan sa tuluyang pagtatapos ng gera, pero ayon sa isang opisyal ng Iran, tila hindi pa handa ang Amerika sa permanent ceasefire. Dagdag pa ng kanilang Foreign Ministry spokesperson, inilatag na ng Iran ang kanilang position at demand para sa panukalang tigil putukan. Wala pang pahayag ang Amerika kung nairito. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.